Magandang araw sa lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang issue sa lipunan, ang diskriminasyon. Ang diskriminasyon ay nangangahulugang hindi patas na pagtrato sa isang tao dahil lamang sa kung sino sila. Isang halimbawa ay sa kaso ng LGBTQ. Ito ay dahil sa kanilang sexual orientation o gender identity. Marami pa ring miyembro ng komunidad ang nakakaranas nito araw-araw. Halina't tunghayan natin ito sa pamamagitan ng maikling pelikula. Lights, camera, action! Magpanggap para hindi ako laitin? Ikinakahiya kita bilang isang anak. Saan nagmumula itong liwanag? Hindi Okay lang yan, bunso. magdamag. Sa kislap ng ilaw na iyong dala. Tulutan mo ako. Ipagkatiwala ko sana sa'yo ang May gusto puso sana ako ko. sabihin sa inyo. Pero ewan ko kung papabor kayo sa aking sasabihin. Ano ba yon, anak? Hindi po ako tunay na babae. Ang ibig ko pong sabihin tayo ay umiibig po ako sa kapwa kong babae. Kumbaga, sa madaling salita ko po ay isang tomboy. Para sa akin puso, pabor ako sa kung anong gusto mo at desisyon ba ko. Dahil ikaw ang rin at pahinga Ngunit hindi ko alam kay ng tatay. Pabor siya sa ganyang desisyon. dalawa? Maraming salamat, ate. Okay lang yan, bunso. Ikaw, tay, anong masasabi mo? Sa tingin ko, anak, kailangan muna natin itong pag-usapan dahil hindi biro ang ganitong sitwasyon. Mag-usap muna tayo sa kwarto. Tara na, anak. Sige po, tay. Sapat na sa'kin, nariyan ka, paumanhin. Ako, hindi ako pabor sa ganyang desisyon mo. Babae at lalaki lang ang ginawa dito sa mundo. Ikinakahiya kita bilang isang anak. Magpanggap para hindi ako laitin? Tingin niyo ginusto ko to? Tingin niyo ginusto kong maging tomboy? Alam niyo ba kung ilang beses akong nagdasal para maging isang tunay na babae? Para hindi niyo ako ikahiya? Para hindi ako laitin? Ako ito, tay! Tatanggapin mo lahat ng sakit? Kasi ako, anak, hindi ko kaya. Mamaliitin ka nila, sasaktan ka nila. Kahit anong pilit ang gawin niyo, imposible! Pero alam niyo kung anong kailangan ko? Suporta ng taong mahal ko! Tinatanggap ako ng sarili kong ama! Balagtasan na nagtatapatang makatang manigaling ang mga tugma. Limot na kung paano ang Anak, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano yun? Sasabihan mo na naman ako ng masasakit na salita? Na ikinakahiya mo ako bilang isang anak mo? Porket ganito ako? Hindi ganyan, anak. Pinag-isipan ko ng mabuti ito na kung hindi kita tatanggapin bilang ikaw ay hindi magiging maganda ang ating relasyon bilang mag-ama. Nasaktan man ako sa sinabi niyo, ngunit hindi ko kaya magtanim ng galit sa inyo. Tatay pa rin kita. ay Kaya maraming salamat ipapamalas po, ko Tay. sa'yo. At sino nga ba ang iyong hiniibig? Si Janina po. Paikot-ikot lang mula nung mailang gawa ng iyong tingin at ngiti. Di sinasadyang mahulog mahibang, aasa na tayo sa huli. Aaminin ko pa, o baka bigla lang mawala kung ano mang pumapakita.
Sa mga oras na tayo'y magkasama, kung ano tayo. Maraming tomboy ang nakakaranas ng diskriminasyon dahil sa paraan nila ng pananamit at pagkilos. Madalas silang hinuhusgahan na panglalaki o sinasabihang hindi bagay sa kanila ang ilang trabaho o sport. Dahil dito, nawawalan sila minsan ng respeto at oportunidad kahit wala namang kinalaman ang kasarian sa galing at kakayahan. Ang kailangan nila ay pagtanggap at pag-unawa, hindi panghuhusga. Ang mga bakla ay madalas ding nakakaranas ng panlait, pang-asar at hindi pantay na pagtrato sa paaralan, trabaho at komunidad. Minsan hindi sila tinatanggap dahil sa kanilang boses, kilos o paraan ng pagpapayag ng kanilang sarili. Nagdudulot ito ng takot at panghihina ng loob kahit sila rin ay may talento at kabutihang loob tulad ng iba. Ang respeto at pantay na pagtingin ay karapatan nilang dapat ibinibigay. May mga kabataang tinutokso, iniiwasan, pinapatahimik dahil iba sila. Sa halip na suportahan, minsan ay binabalewala ang kanilang mga nararamdaman. Imbes na tanggapin, minsan sinasabihan pa nilang mali ang kanilang pagkatao. Ito ay masakit dahil ang pamilya dapat ang unang nagbibigay ng pagmamahal at pag-iintindi. Lahat ng ito ay nagpapakita na ang diskriminasyon ay hindi simpleng issue. Ito ay nakakaapekto sa buhay, damdamin at kinabukasan ng mga LGBTQ+ na tao. Lahat tayo ay may karapatang maging sarili at mamuhay ng may dignidad. Kung matututo tayong rumespeto, umunawa at tumanggap, makakabuo tayo ng lipunang mas ligtas, mas patas at mas makatao para sa lahat. Sa akdang Ako si Gia Lee, isang ABC, malinaw na makikita ang diskriminasyon sa karanasan ni Gia Lee bilang isang ABC o American-born Chinese. Kahit siya ay lumaki sa Amerika, hindi pa rin siya lubos sa tanggap ng lipunan dahil sa kanyang anyong Asyano at kulturang pinagmulan. Madalas siyang husgahan, pagtawanan o ituring na iba, kaya pakiramdam niya ay hindi siya ganap na kabilang hindi man sa kulturang Amerikano o sa kulturang Chino. Ipinapakita ng akda na ang diskriminasyon ay nagdudulot ng pagkalito sa identidad, mababang pagtingin sa sarili at panloob na tunggalian. Sa kabila nito, natutunan ni Gia Lee na tanggapin ang kanyang sarili at ipagmalaki ang kanyang pinagmulan. Ipinapahiwatig ng akda na ang diskriminasyon ay dapat hindi maging hadlang sa pagkilala at pagtanggap sa sariling pagkatao at mahalagang igalang ang pagkakaiba-iba ng bawat tao. Ngunit kahit